Maraming salamat po sa nagpaalala. Yan, ganyan dapat para talagang maganda yung ating mga boses. Ulitin natin ha. Ang ganda pa naman ng mga sinabi ko. Okay. Ano po tayo? Take two. Take two. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Arateles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Joe Biden sa kanya pong speech dito po sa State of the Union, yung pong State of the Union ay katumbas po yan ng SONA, hindi man lang po nabanggit ang Pilipinas bilang kaalyado. Nakakasama ng loob, binibigay mo na ang lahat, no? Binibigay mo na ang lahat sa Amerika, hindi ka man lang kilalanin. Joe Biden, lapit mo nga ulo mo. Lapit mo nga yung ulo mo nang maayusan natin yung patilya mo. May okay, pag-uusapan din po natin ito pong ano ba yung pangalawa? Ito po, no, si Sunny Trillanes ito po, may posibilidad pala talaga, no? Hindi po natin naiisip dahil alam niyo naman kakulangan din ng ating pag-unawa, concern lang natin makukulong ba o hindi si Pastor Kibuloy, pero buti may nakaisip po, no, na gawing administrator tong si Pangulong Duterte. Nanganganib pala, pwede palang ma-sequester, no, yung ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Mabuti na lang si Duterte. Iyan po ang pag-uusapan natin. Ipapaliwanag po natin yan para sa inyong kalaman. At ikatlo po, yung pong tunay na pakay ni Pangulong Marcos sa paglalakbay niya dun sa may sa Germany at Czech Republic. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Wala na. Wala. Hindi po ako nakarating kanina. Pasensya na po kayo. Alam niyo naman ang aking kalagayan, no? Kasi nung nagpunta po ako ron, sa rally po, may mga nagtatanong lang, no? Paliwanag ko lang po. Nung isang araw nagpunta ako doon, ang tagal ko po nakarecover doon sa init. Pasensya na po kayo. Kanina, kinapos naman ako ng oras. Kaya kung meron pa sila bukas, di tuloy lang. Kala ko pupunta eh. Siyempre, gusto natin pumunta eh. Kaya lang yung ating kalusugan ng medyo inaalala natin, no? Okay. Pag-usapan po natin yan, no? Napakinggan ko po yung speech, yung bahagi po na binanggit ni una, yung may kinalaman po sa atin, syempre mainit po si Biden, no? Masyadong matapang si Joe Biden tungkol po sa China, no? Kaya po yung ikalawang bahagi nung pinaparinig sa atin na pinasasalamatan niya, muli daw niyang binuhay yung tinatagan yung pakikipag-alyansa. Binanggit po lahat eh. Binanggit yung India, binanggit yung Japan, South Korea, Taiwan, Australia. Putang nakalimutan po tayo. Sabi ko sa isip-isip ko, grabe talaga ang patingin nila sa Pilipinas, no? Talagang pwede talaga tayo mag-exist na pwede tayong non-existent. Maria Pasokoshi, thank you very much sa 500 yen na pangkape. Pwede talaga tayong baliwalain lang talaga na US. Hindi tayo ganun ka-importante sa tingin nila. Kahit na nga yung mga EDCA sites inopen na natin sa kanila, kahit nga tayo nakikipagbardagulan dito, tapos ng rally, wala na bukas. Talagang ganun. Talagang gandyan na lang talaga. Kahit na tayo yung naka-forefront, sinasabi ng ating Pangulo, pinagmamalaki na tayo yung frontliner sa laban sa China, pero hindi tayo kinilala, hindi tayo binanggit, no? Ganun po written speech po 'yun, binabasa po 'yun.
Sabi ko, hindi lang po 'to pagkukulang ng ano, talagang hindi po nila iniisip ang Pilipinas, 'no? Yan po yung problema natin, 'no? Willing tayong bardagulan sa China, willing tayong, ah, yung ating yung, 'pag sinasabi ko po yung opisyal, yung opisyal po na ginagawa ng gobyerno, talagang nag-all out tayo ngayon sa China, eh. Yung buhay po ng ating mga Coast Guard, yung buhay po ng ating mga sundalo na nagde-deliver po ng mga supply, no? Dito po sa Amerika, yun po yung problema natin, eh. Ay sa Amerika, sa Ayungin. Yun po ang problema natin lagi diyan, no? Lagi tayong ginigipit, pero bagamat gano'n nakikipaglaban tayo tapos hindi man lang tayo i-recognize. Hindi po ako naniniwala na ano, na parang nakalimutan lang, binabasa po, eh. No? Speech po 'yun, address to the nation. Parang kumbaga sa atin SONA 'yun, no? Ayun, address to the State of the Union address. Sa atin, State of the Nation address. Kaya sabi ko talagang ang Pilipinas dito sa Amerikano ano lang, no? Yun nga, nakita ko kanina, phone lang, phone. Anyways, ganyan talaga. Ganyan makipagkaibigan. Nakakasama ng loob paminsan, no? Yung pagka okay. Sana hindi tayo dumating sa ganun, no? Punta po tayo rito sa, di po ba, no? Binigay mo na lahat, pati yung mga base militar mo, inopen mo para magtayo sila ng mga EDCA sites na yung katwiran nila noon para madaling makatugon, di ba? Sa totoo po, madaling makatugon. Okay na yan. Wolfgang. kung naniniwala ka dyan, kung naniniwala ka po na manyak ako, ano pa magagawa natin? Talagang ganun, eh. Madali ka mapaniwala, eh. Okay. Ganyan po sila. Alam na nila na nagagalit ako, eh. Kaya lang, sobrang dami po ng tulog ko. Kaya hindi ko po papansinin yung mga yan. Ako sinasabi yung principal ako. Principal. Kayo po nagsasabi niyan. Kaya bahala kayo sa buhay. Mamatay kayo ng gigigil. Okay. Punta po kayo rito. Sa pangalawa natin balita. Ito po, tsaka lang po tayo nakapag-isip na may yaman nga pala yung KOJC. Kasi hindi po natin naisip, magtotohanan po tayo, no? Hindi po sumasagi sa isip natin ang concern syempre natin, makukulong ba si Kibuloy o hindi? Mahuhuli kaya si Kibuloy o hindi? Yan yung concern natin, di ba? Pero matatalino po yung nakaisip. Talaga. Bilib ako sa mga nakaisip na protektahan yung pag-aari ng KOJC. Yan naman po ay hindi lihim. Marami nagpapaliwanag sa akin, may mga nagme-message sa akin, eh. Boss Buds, hindi totoo na yung yayaman talaga yung ipinagpapalimos daw, no? Hindi ko alam yung kwento ng limos-limos, eh. Wala akong ideya diyan. Tsaka pag usapin po na relihiyon talaga iniiwasan ko. Pero mga nagpapatotoo sila kasi bukal sa loob nila yung pagbibigay sa simbahan, eh. Parang tayong mga Katoliko, bukal sa loob natin, yung pagbibigay sa ating mga simbahan. Kaya nga yayaman ng Catholic Church, eh. Naniniwala din po ako na yung kingdom ay bukal din po, no? Kung paano tayong mga Katoliko ay bukal at nagpapayaman tayo, hindi lang po ng simbahan dito sa Pilipinas, isa tayo sa pinakamalaking kontribusyon, no? Tayong mga Katolikong Pilipino, ang isa sa may pinakamalaking kontribusyon, kaya ang yaman-yaman ng Papa sa Roma. Baka hindi nyo lang alam. Okay. So sa makatwid,
Ito pong nangyayari po na to, nagpapatotoo po yung mga KOJC, talagang makakalikom sila kasi kusa eh. At ako po nakita ko po sa aktual kung paano po yung mga supporter ni Apollo Kibuloy sa rally, wala pong kapaguran, grabe. Sayaw na sayaw. Sumayaw lang ako minsan, hinihingal ako eh. Dahil na ano ka na eh, nadaan ka na sa atmosphere, di ba? Okay. So dito po meron talagang yaman yung kingdom, no? Mayaman talaga kasi nakita ko rin po actual, nakita ko po yung ano yung parang Philippine Arena nila. Hindi ko lang alam ang tawag eh, kung anong tawag doon. Yung pinatayo nilang hindi ko alam kung ano mas malaki, kung yung Philippine Arena o itong kay Kibuloy. O malaking kingdom pala, kingdom. O kaya po ang sabi natin, sabi ko nga, marami talagang yaman tong ano na kinakailangan protektahan. Ngayon, afterthought nung nabasa ko tong sinabi ni Trillanes, pakinggan po natin ha. Kaya magugulat po kayo eh. Sabi ni Sonny Trillanes, ito po, I believe a separate full-blown anti-money laundering investigation is warranted to determine the true source of the highly questionable wealth of Kibuloy. O tignan nyo, pwede po talaga nilang ibato eh, no? Batuhin na, teka, bakit ang yaman-yaman ni Kibuloy? Baka may money laundering dyan na nagaganap. O iimbestigahan nila yan. Money laundering. Pag napatunayan, hindi natin alam kung paano nila mapapatunayan yan. Pero bago nila mapatunayan, pwede nila, hindi ko alam kung ano yung, kung paano po yung legal term doon, pero pwede nilang i-freeze yung asset, pwede po nilang i-sequester. Pwede pala pag may pag kinasuhan. Ayan, no? It is very likely that a very powerful politician associated with him has taken advantage of the tax-free status of religious institution in order to stash ill-gotten wealth. So kita nyo na po, iuugnay nila na yung ill-gotten wealth, alam nyo na naman kung kanino papunta yan. Tutukoy nila si Duterte, may ill-gotten wealth, para maitago yung ill-gotten wealth, pinatago kay Pastor Kibuloy. Kaya ang pera ni Kibuloy, ang pera ng kingdom ay pwedeng pera yan na galing sa nakaw. Nakita nyo yung utak ni Trillanes? Paano nyo natiyak, no? Na si Trillanes lang yung nag-iisip ng ganun. Diyan sa gobyerno ngayon. Teka muna. Hindi ba mas maganda na iugnay natin yan? Ideya yan ni Trillanes. Kung yung mga ganyan po mag-isip na totoong may kapangyarihan, naisip din nila kasi ako hindi ko naisip eh. Never ko maisip eh. Kaya, good move talaga, no? Kung sino man po yung nakaisip, kung si Pastor Kibuloy man o si Pangulong Duterte man yung nagsuggest na siya gawin siyang administrator, napakalaking bagay po niyan. Kasi kung ito po ay ibang tao lang yung magiging administrator, halimbawa po hindi ko alam ang setup niyang hindi ko po alam. Kunwari, kung sa mga Katoliko yan, mga pari lang yung magiging administrator, di ba? Na walang legal mind ni Pangulong Duterte. Hindi kasintapang ni Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung may second in command sa pamamahala si Kibuloy. Pero, kakayanin po nila yan. Sasampahan lang ng kung ano-ano. Samantalang kung direkta si Pangulong Duterte ang administrator niyan, putya, mahihirapan sila mag-isip ng ikakaso dyan para ma-sequester yung pangalan. Ay, yung pangalan. Ma-sequester yung yaman. Na ang tunay naman may-ari, yung mga yung lahat ng
miyembro ng kingdom na yan, di ba? Oh. Yun yung sinasabi natin na wise move talaga yung pagtatalaga kay Pangulong Duterte. Kasi sino ngayon ang magtatangka na questionin? Sino ngayon magtatangka dito sa sinasabi na to ni Trillanes? Putya, kung si Pastor Kibuloy nga araw-araw na nag-rally. Paano pa kaya pag si Duterte na yung... Eto, ano rin to parang show of force din to. Si Kibuloy, gusto nyong ipahuli. Ganyan na karami yung nagrarally. Yung mga nagsasabing kayang hulihin si Pangulong Duterte ng ICC. Paano pa kaya kung si Pangulong Duterte yung isasalang ninyo sa aarestuhin? Na-imagine nyo ba kung gaano karami yung araw-araw na magrarally para kay Duterte? Kaya yung mga naggagatong na ICC, hindi nyo po hindi nyo po alam yung mga sinasabi nyo. Okay. Ito po, galing po yan sa bibig ni Trillanes o sa post ni Trillanes. Full-blown anti-money laundering investigation na i-determine yung true source. Putya, pag inimbestigahan niya at i-determine, may true source yung pera mo. Hindi yan totoo na yan galing sa mga kasapian mo. Yari na yan. Sequester na yan. Ganyan po yun noon Naalala nyo yung panahon ni Pangulong Marcos, sinequester muna bago lahat po ng sinasabing ill-gotten wealth. Natatandaan ko na yan, may tao na ako niyan Tinatag, ang unang-unang tinatag ni Cory noon, PCGG, Philippine Commission on Good Government. At ang tanging gagawin nila ay bawiin ng ill-gotten wealth. Sinequester lahat kagad. Hindi pa napapatunayan na ill-gotten yan. Hawak na kagad ng PCGG bago maglitis. Kaya, ang ganda ng moves na yan kasi pwede kagad nila yan na, teka muna, kino-question namin yung yaman ng KO, bakit ang yaman-yaman nyo? Kung si Duterte po ang administrator, pag mumurahin lang kayo, kayo dito. Kung gusto nyo, magsampa kayo ng kaso. Hindi nyo pwedeng pakialaman tong kingdom to. Ang may-ari nito yung mga tao, miyembro ng Kingdom KOJC na yan. Kaya ang ganda po So congratulations po sa KOJC, kahit papano, maganda yung laban nyo dahil kay Pangulong Duterte. Okay na yan, hilaw nyo. Abuloy, wala sa kangkungan na ikaw pupulutin. Okay na yan. May nalalaman ka pang kangkungan pupulutin. Bobo ba yan sila? Bobo ba yan si Duterte? Sa tingin mo, bobo si Duterte? Kangkungan. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ito po, nagulat ako Akala ko, continuation lang yung pag-ikot ni Pangulong Marcos is just a continuation ng paghanap natin ng foreign investment, no? Foreign investors. Pero ito po yung sabi ng Manila Bulletin. Basahin natin. President Marcos will take advantage of his trip to Germany and Czech Republic next week to enhance the Philippines' defense capability and seek support from other nations in fighting for the country's rights over the West Philippine Sea. Ibig sabihin ng purpose na niya, no? Manghingi ng tulong para maipagtanggol ang West Philippine Sea. Sabi ko, napaka-practical talaga. Naisip ko lang habang binabasa ko itong layunin na pagtulak natin sa Germany. Kasi ang Germany,
isa talaga sa pinakamalakas magsuporta yan ng mga ganyan eh, no? Kay Zelensky, isa yung Germany sa mga sumuporta kay Zelensky. Okay. Iniisip ko lang to si Pangulong Marcos. Yun naman pala, no? Napakatapang natin na makipag actually wala tayong formal na pahayag na kaaway natin China. Pero yung nakikipagmatigasan tayo sa China, yun naman pala, yung mga kaalyado natin, hihingi tayo ng tulong sa mga kaalyado natin para lang mapangatawanan natin yung pagiging matigas natin laban sa China, no? Eh di, sinishift lang natin yung burden ng pakikipaglaban natin mag-isa sa China, naghanap lang tayo ng maraming kakampi sa iba't ibang parte ng mundo. Samantalang, tignan po ninyo, napaka-practical po ng kapitbahay natin sa Southeast Asia. Sino po sa mga bansa sa Southeast Asia na kapitbahay po ng China? Kapitbahay natin, tayo po magkakapitbahay dito. No? Ang kapitbahay po ng China, yung Southeast Asia. Tayo po magkakapitbahay po tayo ng China. Pero napaka-practical po nila, hindi po sila nakikipagmatigasan. Wala pong bansa ngayon sa Southeast Asia na nakikipagmatigasan sa China. Pero once na isa sa mga bansa na yan ay gipitin ng China, nakikipaglaban po sila, barko sa barko. Vietnam, Indonesia, Malaysia, na hindi humihingi ng tulong sa mga iba. Ang pagtatanggol po sa teritoryo ay katungkulan ng bansa. Bakit po practical si Pangulong Duterte? Sabi, paulit-ulit si Pangulong Duterte, hindi natin kayang labanan ng China. Napakalakas ng China. Kaya ginamit niya yung kanyang di ba? Simple lang dapat natin gawin. Kung hindi natin kaya yan, makipagkaibigan tayo. At nakipagkaibigan tayo for 6 years. Wala tayong nabalitaan na gitgitan. Wala tayong nabalitaan na binomba tayo ng kanon. Wala tayong nabalitaan na yung mga mangingisda natin na hindi nakakapangisda. Inalaw. Di ba? Sabi ko nga yung propaganda yun, panahon ni Duterte, hindi tayo nakakapangisda. Anong hindi nakakapangisda? Panahon ni Aquino yung sinasabi niyong hindi nakakapangisda. Tuwan-tuwa nga. Alam niyo kung bakit ko alam na panahon ni Duterte nakakapangisda tayo? Kasi kung hindi tayo nakakapangisda, kung may mga hinaharang, di balita na yan araw-araw sa ABS-CBN, araw-araw yan balita sa Inquirer. Nung nakipagkaibigan tayo sa China, nabuksan po muli yung Ayungin Shoal. Nung matigas tayo, panahon ni Pinoy, nagdedema-demanda tayo. Hindi naman tayo makapangisda dyan. Ang tigas lang natin sa salita. Pero nung panahon ni Pinoy, tayo tinayuan ng mga, dyan itinayo yung mga pinatayo nilang mga man-made island. Na ngayon ay bahagi na ng kanilang tanggulang sa teritoryo nila. Hindi po masamang maging matapang. Nasa lugar po ang pagmamatapang. Si Pangulong Duterte napakatapang po pagdating sa mga kriminal, sa mga tulak, sa mga pusher, drug lords, at pati na po sa mga corrupt officials. Pati po sa oligarko. Pero dahil na-realize niya, hindi natin kaya yung China kahit na anong gawin natin pagmamatapang. No? Hindi natin kaya kahit na anong gawin natin na pagmamatigas. Nakipagkaibigan siya. Na naging dahilan, kaya yung investors, magkaibigan yung China at Pilipinas Matatag na yung Pilipinas na yan. Tapos nakita nila, build. Kusa nag-invest, hindi na po kinakailangan ni Duterte mag-ikot na mag-ikot. Kusa po rito, pumasok po.
Alam nyo, galing po ako, naaral ko po yung stocks eh. Alam nyo yung mga analysis po sa stock market natin. Yun po yun eh, yung panahon ni Duterte, ang dami pong kumita dito sa atin na dyan sa stock market natin. Bakit? Kasi pumapasok yung mga puhunan dito sa Pilipinas. Aktual po yan. Ngayon po, ikot ng ikot, pero negative po yung investment natin. Hindi nila kayang pabulaanan yan. Galing yan sa Bangko Sentral. Wala palang epekto yung ikot ng ikot. Simple lang, maging practical lang. Kaya nga may diplomatic relationship na tinatawag. Ano ang diplomatic relationship? Kung hindi mo kaaway yung isang bansa, huwag kang umasta na kaaway mo siya. Hindi mo ba? Puta, sasabihin. Kasi pro-China si Digong. Yung mga nagsasabing pro-China si Digong. Lalo na, yan na, Abilio, sige. Bida ka na naman. Pogo daw ang pinapasok. Okay na ba yun? Pabida-bida ka lang. Sir, eto pa. Ano yung sinasabi natin? Kaya po ngayon, alam nyo kung ano ngayon na meron sa Twitter, lahat po ng mga nangangampanya sa Twitter na mga tambaluslos. Ganito ang gawain nila. Nasabi ko na to kanina, i-re-state ko lang. Kasi parami ng parami. Pinupost po nila yung mga campaign promises ni Duterte at sasabihin nila, hindi nga natupad ni Duterte yung campaign promises. Anong hindi natupad? Ang gusto nila, totally, nung sinabi ni Duterte na war on drugs, totally masunod yung timeline. Matagal na pong pinaliwanag yan ni Duterte at solve na solve kami sa paliwanag niya. Ano ba sabi ni Duterte? Na-realize ko na yung problema sa droga, kaaway ko, hindi lang po yung mga drug lords, kundi yung mga general. Ang lalaking tao, gobyerno mismo ang kalaban ni Pangulong Duterte. Pero ito ang tanong eh. Nung hindi ba natupad ng ilang buwan, mawawala yung droga, tumigil ba siya? Hindi siya tumigil. Yung po ang kagandahan kay Pangulong Duterte. Sinabi ni Duterte, 1 taon, 2 taon, wala ng korupsyon. Ganda. Tigil talaga yung mga korupsyon eh. Yung laglag bala na lang. Yung malinaw sa inyo, yung mga OFW na naranasan nila yan eh. Laglag bala na yan. Nawala kagad yun. Isang mura lang. PI kayo. Ganda. Tanggal yung mga korupsyon. Natigil ba lahat ng korupsyon? Hindi. Pero alam mo na siguro ang dami na ibawas sa corruption. Yung corruption, yung makakapal na lang talaga yung mukha. No? Tinuloy-tuloy. Hindi yung, 2 taon yung target ko, hindi natin nakuha yung 2 taon eh. Wag na natin ituloy yan. Yun yung pagkakaiba eh. Alam nyo ba kung bakit nila kinakampanya na si Duterte hindi niya natupad? Alam niyo po ba yung build, kaya tayo nag-build, para maging tiger economy na tayo na Asia at malapit na po tayo, 2019. Tanong nyo pa kay Winnie Monsod. Palibasa si Winnie Monsod, nag-uulyanin na nun. Hindi niya alam. Pinagmamalaki niya. Nung 2019, ang taas na ng ekonomiya natin. Bakit biglang bumagsak, Mr. Duterte? Ganun pa mga tanong ni Winnie Monsod. Nakalimutan ni Winnie Monsod na ang presidente noong 2019 ay si Duterte na. So naabot natin yung pinakamataas na antas ng ekonomiya natin, 2019. Presidente si Digong. Kailan lang bumagsak? Pandemya. Pandemic happens. Alam niyo, swerte talaga, sabi ko nga, napakaswerte ng Pangulong ito. Magdadalawang taon na, wala pa pong major na kalamidad. Thank you very much muna kay Tetmac NJ.
na nagbigay sa atin, nagpakape ng $1999. May nagpabilyar agad. Kita nyo naman, ha? Okay, balik tayo sa sinasabi ko. Wala pang major kalamidad eh. Wala pang pumuputok na bulkan, wala pang mga super typhoon. Pero taghirap na Pilipinas. Si Duterte, sunod-sunod na super typhoon, sunod-sunod ang pagputok ng bulkan, sunod-sunod na lindol. May pandemya pa, pero ang Pilipinas never naghirap. Nakatanggap lahat, 300, dalawang ayuda, ang budget natin 305 billion lang. Sa dalawang ayuda, nakatanggap ng mga tao, maraming nakatanggap, tigda dalawang ayuda. Correct? Correct. Anong punto mo ba dong? Ngayon, isang taon, 500 billion. Na hindi alam ng tao kung makakatanggap sila o hindi. Tama? Yung nakatanggap ng ayuda ng 2 beses, nung 303 billion lang ang budget sa ayuda. Nakatanggap kayo ng 2 beses. Ngayon, ni hindi nyo alam kung tatanggap kayo o hindi. Wala nag-a-announce. O lahat ng mga qualified na ayuda, ito schedule natin ang pamimigay. Bakit wala? Hindi ko alam kung nasan yung ayuda. Hindi po pwedeng sabihin na, baka naman yung budget sa ayuda, pinampagawa ng classroom. Hindi po, ayuda yan. Malinaw yan, ayuda. Bawal pong gamitin yan sa iba. Ano yan? Sekreto? Yan, sabi o, sekreto lang ba ang ayuda? Aba, hindi pwedeng sekreto. Inutang natin yan. Inutang na yan. Hindi po pwedeng sekreto lang makakatanggap. Opo, paulit-ulit ako.